So hello guys. So sasagutin natin yung mga most common o madalas natin natanong sa comment section tungkol dito sa ating manual treadmill. So mahigit isang taon na sa atin itong manual treadmill. Kaya umpisa na natin yung pagsagot doon sa mga tanong. Tingnan na natin yung mga tanong natin tungkol dito sa ating manual treadmill. So umpisa natin siya from 1 year ago hanggang to present. So yun yung mga sasagutin natin ng mga tanong. So kung redundant na yung mga tanong, so pipili lang tayo ng mga tanong na halos magkakamuka. So yung unang tanong dito is from 1 year ago, from Alisa Lusa, which is ang comment niya, ang tanong niya is, treadmill daw is mine. Ano ba sasagot natin doon sa tanong na yun? So yung treadmill natin kasi hindi siya for giveaway. So for personal use to. 1 year natin siyang ginagamit. So madalas ko lang talaga itong ginagamit kapag tag-ulan na hindi ako nakakalabas. Kasi mas maganda pa rin na nakakapaglakad tayo talaga ng natural. Prepare ko talaga tuwing umaga, yung medyo pasinag na yung araw, para medyo maramdaman natin yung init ng araw o kaya bandang hapon. So yun yung sagot natin sa tanong ni Alisa Lusa. So hindi siya for giveaway. Okay, yung pangalawa naman natin tanong is from Rose Ann Reyes. So from 18 hours, so bago lang siya. Okay, ang tanong niya kasi dito is not working yung digital watch ko. What will I do? So yung digital watch na tinutukoy niya is ito. Yan. Gumagana kasi ito kapag inapakan na o pinaikot natin ito. Yan. Mag-i-start lumabas yung ating LED screen. So dito, yan, pinindot natin to, mapupunta tayo ito sa scan, sa time, sa speed, sa distance, yung ating calories, kung ilan yung nabawas. So ito yung sinasabi niya na hindi na daw to gumagana. Madalas kasi ito, napansin ko lang din to. O yun, tingnan mo, madali kasi siyang matanggal. Lalo na kapag pinwersa mo, syempre, pag pinwersa mo talaga matatanggal. So hindi, kaya ako talaga siya tinanggal para pakita lang to nandito. Baka kasi low-bat na yung battery na nakalagay dito. Kaya subukan mo muna siyang palitan. So isa lang siya na double AAA battery. So subukan mo na siyang palitan. Ngayon pag ayaw pa rin niya gumana yung itong LED natin na monitor. So subukan mo naman siyang ito, yung cable na to, yung connection, tanggalin tapos ibalik mo ulit. Ngayon pag ayaw pa rin, so baka may nagka-problema na talaga yung iyong LED monitor. So baka kailangan mo na siyang buksan. Di ko pa nasubukan kasi buksan to eh. Kasi di pa naman nasira yung sa akin. Baka kasi may nag-loose lang sa'yo dito sa loob. Or nahila yung cable dito. Kasi pag nahila yan, pwede kasi itong maputol eh. Lalo na pag napaglaruan ng bata. So sa ngayon, yun muna siguro yung subukan mo. Palitan mo muna yung battery. Ngayon pag napalitan mo na, katayo pa rin, then itong cable na nandito, tanggalin mo, tapos ibalik mo ulit. Baka nag-loose lang, baka nahila. Ngayon pag wala, so baka may diferensya na yung LED monitor or yung cable na nandito papasok dito hanggang doon sa baba. So yan yung sagot natin sa tanong ni Rose Ann Reyes. Yan, sa tanong ni Marie Chris, and how is high? Paano nyo po ina-adjust yung slope adjustment sa dulo ng treadmill? Thank you. Yan, so yung pag-adjust ng ating slope. So ito yung ating slope. So makikita mo kasi dito na meron ito. Ito. So natatanggal kasi ito. So angat lang natin para mas makita natin ng mabuti. Ayan. Inangat ko lang siya. So natatanggal kasi ito. Ito. Itong pin. Yan o. Pag tinanggal nyo yung pin, so may dalawa lang siya na adjustment. Yan, yung dalawang bilog. So pipili ka lang dito sa dalawa. Kapag itong nandito sa baba, yan, mas maliit yung
slope. Mas malaking slope ibig sabihin kasi bababa to eh. Ngayon, pag yung pangalawa, medyo maliit yung slope. Madalas nilalagay ko lang dito sa pangalawa eh. Kasi dito, so pakita natin, dali, lagay ko lang. Yan. Yan. Pag binalik nyo yun, yan, maglalak naman to. Kasi papasok dito sa kabila yung, yan o. So, ganyan lang siyang pinapalitan. May dalawang adjustment lang siya. Hirap lang pag isang kamay yung gamit natin. Yan. Tapos papasok siya sa kabila. Yan. Tapos lipat din natin dito. Ito kasi ang settings ko kasi. Yan ginagamit ko yun nandito sa taas. Hindi nandito sa baba. So ilagay natin siya dito sa may baba. Oops. Yan. Ganyan lang siya. Then, yan. Yan. Kapag ginamit nyo kasi nandito sa baba, bababa kasi ito. Kaya mas yung slope nito mas slope siya. Kapag ginamit nyo yung butas sa baba. Ngayon, pag ginamit nyo naman yung butas dito sa taas, aangat kasi ito. Aangat siya ng konti, kaya liliit yung slope nito. Yan. So, madalas na ginagamit ko yung nandun lang sa may taas na butas. Para minimal lang yung slope. Okay. Yung ating next na tanong is from Kenneth Ginto. Ang tanong naman niya is, may resistance din po ba yung pag-ikot? So, yung tinutukoy niya siguro dito, itong mismong treadmill. O itong ano ba tawag nila dito? Itong rack o pat. Yes, meron siyang resistance. Lalo na manual kasi to. Lalo na pag naka-slope talaga siya ng sinet natin na ganito. Mas naka-incline kasi to, kaya medyo mas siya, resistance. Pero pwede mo rin siyang higpitan. Gamit naman ito. So kailangan nyo siyang i-adjust. Ito. Itong dalawa. Kapag kasi in-adjust nyo to, yan, pag inikot nyo to, ito kasi, it's either aabante or aatras. Pag umabante to, lumuluwag to. Pero dapat pag in-adjust nyo, sabay. Kung ano yung ikot nyo dito, siya din yung ikot nyo dito sa kabila. Kasi pag hindi nagpantay to, mawawala kasi sa align nitong ating track. Yan. So, kailangan nyo pala dito ng allen ha. Ang totoo, di ko na alam kung saan ko nalagay yung allen eh. Kaya di ko ma-demo na ikutin to. Pero dun sa unang video natin dito, pinakita ko sa inyo paano i-adjust itong dalawa na to. Basta pag in-adjust nyo yung dalawa, kailangan, kung ilang ikot yung ginawa nyo dito sa kabila, ganun din yung gagawin nyo dito sa kabila para hindi mawala sa align yung ating track. So yan yung tanong, yun yung sagot dun sa tanong ni Kenneth. Sa tanong naman ni Ansop Ken, parang tunog ni Yusuf sa One Piece. Yan, maingay po ba siya? Kasi madaling araw ko gagamitin. Maingay ba siya? Well, maingay siya kapag malapit ka. Oo, totoo yun. Pero meron din kasing isang tanong dito sa comment section na nabasa ko. Kung maririnig ba ng kapitbahay yung treadmill. So nasubukan ko siya, for example, linagay ko siya sa kabilang kwarto na nakasara yung pinto. Tapos nasa kabilang kwarto ako, nakasara din yung pinto. So hindi niya siya masyadong madidinig. Ano to, hindi, minimal lang eh. Pero kung drywall yung, pag sinabi kong drywall, is yung pader nyo is, tawag dito, hindi konkreto. Yung hardiplex katulad ng gano'n or mga gypsum board. So dinig na dinig siya sa kabilang bahay. Kung nasa, for example, meron kayong apartment o yung mga room for rent na yung partition is hindi konkreto o hindi hollow blocks, so maririnig ng kapitbahay. Pero pag konkreto siya or hollow blocks, so hindi maririnig ng katabing kwarto yung paggamit nyo na tong treadmill.
So, dun sa pangalawang tanong naman, pag ginagamit ko siya dito sa loob ng bahay, yan, dito, medyo makalat. Yan, dito sa loob. So, hindi siya madidinig dito sa labas. Hindi siya dinig. Kahit na bilisan ko pa yung pag-ikot nito, hindi siya dinig dito sa labas. Maingay siya dito sa loob dahil medyo kulob sa loob ng bahay. Pero sa labas, hindi siya dinig. So, yun ang tanong, o yun pala yung sagot dun sa tanong ni Ansop. Ito naman is tanong ni Maricel. Ayun. Marie_Cel. Yan, si Maricel. So, ang tanong niya is, ask ko lang po, paano nyo po ba siya naitutupi kung ilalagay sa storage pag hindi ginagamit? Salamat po. Okay. So, madali lang yung sagot na yun. Ito, pinakita ko na kanina kasi tinupi ko siya kanina. So, katulad nito, ganito, pag ginagamit natin siya, naka-open. Pag tutupi natin, kailangan nyo muna kasi ito, paikutin, papunta dito. Yan. Dapat nakaganito to. Tapos, ito, bubuhatin nyo lang to. And, wala, nakatupi na, di ba? Pero delikado kasi to. Kailangan nyo ako kasi naglalagay ako dito ng tali. Tinatalian ko to dito para hindi siya matumba. O kaya isandal nyo isandal nyo sa pader. Ito ang isandal nyo kasi pag hindi nyo kasi linagyan ng tali, ang mangyayari kasi, tingnan nyo guys, delikado. Baka mabagsakan yung mga bata o kayo mismo. Hindi kasi siya secure, hindi kasi siya naglalak eh. So, kailangan nyo siya lagyan ng tali dito para hindi siya mahulog. Ito. Or, ito, ang nakasandal sa pader. Ito. Para, pag gumano to, yan, nakasandal lang din to sa pader. Pero mas maganda nakatali para secure. Ito ang ating manual treadmill. Okay, sa tanong naman ni, Tofu? Si Tofu daw, si Tofu. 1, 2, 3. Kaya pa rin po ba paandarin yung kung tinanggal yung mga handle? So, ang tinutukoy niya siguro dito, itong mga to. Itong handle. O yun. Kasi meron kasi nabibili, guys. Ito kasi isang buong set to eh. May nabibili, alam ko na wala to mga to. Yan. Wala to, wala rin yun. Ito lang, yung handle grip lang. Sa taas, nasa 2 plus lang yata. Kasi alam ko ito mahigit sa 4,000 plus ngayon eh. Itong manual treadmill na ganitong setup na full setup. Sa tanong naman niya, kasi pag tinanggal nyo kasi ito, sinubukan ko kasi na maglakad dito na hindi ako mahawak. Mahirap siyang paandarin nang wala kayong hinahawakan. Kasi kailangan nyo kasi ng puwersa para mapaikot ito. Ngayon, pag hindi kasi kayo nakahawak, delikado. Na-outbalance kasi ako pag binibigla ko siya dito na wala kang nakahawak. So, delikado siya. Kaya mas maganda pa rin na gamitin nyo yung treadmill na meron kayong hawak. Hindi siya katulad ng manual treadmill, ng mga electric na treadmill, kasi kusa kasing umiikot to, kaya kahit na wala kayong hawakan, pwede. Pero ito kasi, kayo kasi magpapaikot nito. So, kailangan nyo ng grip para mapaikot ito at para maging safe din. So, yun lang sagot sa tanong ni Tofu. So, mas maganda pa rin na meron kayong hinahawakan pag ginagamit nyo itong manual treadmill. Yan. Sa tanong naman ni at the bid is a good video daw. Yun. So, yung pinakatanong na is, how do you use the sit-up bars at front? Yan. So, ang tinutukoy niya, ito. Kung paano daw gamitin itong ating sit-up. So, simple lang. Kailangan nating umiga dito sa track. Yan. Baka yan tayo ng ating mga pusa. Yan. Yan. Pag upo nyo dito sa ating track, yung paa natin, yan. Ganito lang. Yan. Yung ating position, then makakapag-sit up na tayo.
Ganun yung paggamit sa sit-up nitong ating manual treadmill. Okay, so ito na yung huli nating sasagutin na tanong. Is galing kay Francis Galanero. So, sana tama yung pagkakabigkas natin. Francis Galanero. So yung tanong niya is, top speed niya, boss. Top speed? Joke ba yun? Paano magkakaroon ng top speed to? Manual to. Bagay, pwede naman. So, ano ba natin sasagutin yun? So, yung top speed nito kasi depende sa'yo. Since manual siya. So, nasa sa'yo yan kung gaano mo siya kabilis gusto. So, hanggat kaya mong paikutin ng sobrang bilis itong kanyang track. So, yun ang makikita mo na speed nito. So, kung mabilis kang tumakbo, yan, sige. Persay mo ng persayin yun hanggang masira. So, yung top speed, di ko masasagot eh. Depende kasi dun sa gagamit. Kung gaano niya kabilis mapapaikot itong ating manual treadmill. Kung athletic siya, yun. Kung naglalaro siya sa mga track and field, tumatakbo ng mga 200 meter dash, yan, siguro yan, kaya niya mapabilis yan. Hindi ko lang sure kung 40, 60 kilometers per hour. So, sabi nga, depende yan dun sa gagamit nito. Hindi kasi katulad ng mga electric na nasa-set natin kung gaano kabilis yung ating manual electric treadmill. Pero dito kasi, nasa-set mo yan base dun sa mismong gagamit kasi nga manual to. Pwedeng naglalakad ka lang dyan, nagja-jogging, or kung gusto mo talagang tumakbo ng napakabilis. So, nasa sayo yan kung gusto mo mapagod ka agad. Pero note lang talaga dito, talaga mapapagod talaga kayo dito sa manual kasi lalo pag sobrang incline nito at sinigpitan nyo pa yung itong belt nito, itong track, para talaga kayo nag-hiking. So, para kayo nasa steep slope at naglalakad kayo sa isang steep slope. Mapapagod kayo. Ako, sumakit yung binti ko dito yung legs. Yan. So, yun guys, yung mga tanong o yung mga most common tanong dito sa ating treadmill. Kung nagustuhan nyo guys yung video na to, please subscribe to our channel. And thank you guys for watching. Until the next video.